Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeras at kumpanyeros. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Alam niyo po, sa radyo ang boses ko ay parang laging punong-puno ng ginto. Tunog milyonaryo, di ba? Pero kaninang hapon, nung ako po ay nagpunta sa isang trial court sa probinsya ng Rizal, napatunayan kong ang boses ay pwedeng pang high definition. Pero ang ATM card, pwedeng pang kawang gawa. Nandun ako para mag-file ng special proceedings case kasi ang aking kliyente ay nasa abroad at ako'y binigyan lamang ng isang special power of attorney upang magsampa ng isang petisyon sa hukuman. At siyempre, mga kakilala, mga kaibigan, minsan tayo ay nag-abono ng docket fee sapagkat kaysa intayin ko pa ang padala ay ako na mismo ang mag-aabono muna. Siyempre, nung nagpunta tayo sa korte, ang inyong pong lingkod ay bihis na bihis. Aura kung aura. Pagdating sa counter, binigay ko yung aking ATM card. No? Kasi ayaw gumana ng QR code ko sa laptop. Sabi ko sa clerk of court na may kasamang pamatay ng ngiti. Sir, wag na nating pahirapan ang sarili natin. Pwede bang i-assist mo na lang ako dito sa ATM ko? Itong gamitin natin. Diyan pumapasok yung mga talent fee at mga sideline ko, no? Bilang radio anchor. Kaya kayang-kaya niya ng docket fees. Chicken feed niya mahigit 30-40 mil na docket fee na yan. No? Ang client ko kasi based sa abroad din, since alam ko naman may available and sufficient funds yung ATM card ko, ay abonuhan ko. Inabonuhan ko. At gusto kong abonuhan pala yung docket fee. No? At yun nga ang sinabi ko doon sa isang clerk of court na nag-a-assist sa akin. So inabot ko yung card ko na para bang nag-aabot ng gintong medalya sa Olympics, no? Kampante ako pero habang iniintay kong lumabas ang resibo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumingin sa akin yung staff na pifield up ko ng information do sa QR code. At biglang tumingin sa akin, no? Yung mukhang naaawa at nandidiri. At sabi niya, "Sir, kahit ilang beses natin iswipe itong card mo, insufficient funds po talaga ang lumalabas. Kulang po yung pondo nyo dito eh. Malaki pong babayaran natin sa docket fees dahil malaki yung market value at assessed value ng iyong property na babayaran dito sa docket fees, no? Kasi nakabase sa kombinasyon ng assessed value and market value of the real estate properties. Kaya mga amigos, mga amigas, doon ko na-realize, no? Ilang mga medyo mahaba-haba na yung oras at panahon na daldal ako ng daldal online pero ang fee ko, ang talent fee ko, ang professional fee ko ay parang lumalabas parang multo. Nararamdaman ko ang presensya pero hindi ko makita sa bangko. Ang boses kong pang bilyonaryo meron palang balanse na nakamute lang, no? Sa pag nag-inquire ka ng balanse sa ATM. So, isang aral to na aking pakakatandaan. So, ganito yan eh. Habang naglalakad ako palabas ng korte, na parang basang sisiw kanina, naisip ko, parang itong nararanasan ni Vice President Sara Duterte sa mga huling survey ng Okta Research at Pulse Asia ngayong 2026. Siguro ganito din ang nararamdaman niya. Kasi bakit? Kasi pareho kaming nagulat eh. Nagulat sa balance inquiry. Bakit kami nagulat sa balance inquiry? Isipin nyo, ganito yan. Noong nakarang taon, si Vice President Sara Duterte ang itinuturing na reyna ng sufficient funds. No? Pagdating sa mga surveys, ang ratings niya parang nanalo siya sa mega loto. Dambuhala ang lamang niya sa mga kalaban na nag-aambisyon na maging presidente o yung umuugong na mga
na mga tatakbo sa pagka-presidente, ang layo na lamang, milya-milya. Sufficient na sufficient ang lamang. So, dahil doon, siyempre, kampante ang kampo niya, yung kanyang mga kaalyado sa Senado, sa Kongreso. Parang ako lang sa counter ng korte kanina. Pero ngayon pumasok ang 2026, pag-swipe ng machine ng surveys, ang lumabas, transaction decline. Siyempre, magugulat si BP Sara. Bakit ka mo? Sa pinakahuling data, ang dating dambuhalang kalamangan ni Vice President Sara Duterte natapyasan ng malaki. Sa Pulse Asia, dikit na sila ni Senator Raffy Tulfo sa 46%. Biruin mo itong si Idol Raffy, hindi dumideklara to. Tanggi ng tanggi, pero dumikit, no? Tied dun sa 46%. No? Ang ratings ni BP Sara ngayon, parang confidential funds. Bigla na lang naglalaho ng walang breakdown. Okay? Dati ang lead niya, unlimited data eh. Pero ngayon parang naka-free FB na lang. No? Patingin-tingin sa notifications habang hinahabol ng mga kalaban. So, biglang babae, no? Para abutan ka ni Idol Raffy, tapos andi dito yung dating vice presidente, no? Parang umaarangkada kahit tumatanggi din na tatakbo sa pagka-presidente, di ba? Ngayon, sino ba itong mga unauthorized withdrawal sa ratings ni Vice President Sara Duterte? Ulitin ko, una, si Senator Raffy Tulfo, si Idol Raffy. Siya yung may tuturing kong staff sa korte kanina na diretsang nagsabing, Sir, insufficient funds po. Ang ratings ni Tulfo parang sumbong sa radyo. Mabilis, maingay at diretso sa masa. Isang maling galaw na lang, baka si Idol Raffy na ang magbo-broadcast ng isumbong nyo kay Tulfo. Actually, siya naman talaga nag-broadcast niya. No? Ang topic niya, ang nawawalang lead ni BP Sara. Okay, di ba? So, ganun yan. At wag nyo rin kalimutan ang plot twist ni dating BP Leni Robredo. Kasi doon sa survey ng Okta Research, no? Kanina lumabas sa mga news eh. Napanood ko sa TV Patrol at doon sa Channel 5, no? Na itong si dating Vice President Leni Robredo sa survey ng Okta Research, biglang tumalon ang ratings niya. Akala ng marami, end of broadcast na ang career niya, no? Pero para siyang yung notification sa phone ko na your talent fee has been deposited. Isang himala na hindi mo akalain pero biglang dumating at nagpapanik sa mga kalaban. Okay? So, pagdating naman dito kay Vice President Sara Duterte, meron tayong isang malaking katanungan dito. Bakit patuloy na bumabaksak ang balanse ni Vice President Sara Duterte? Bumubulusok sa pababa kung mapapansin ninyo. At merong umaakyat, no? Parang may kasabihan dyan na kapag ikaw ay narating mo na yung tuktok, there is no other way but to go down. Diba? Kaya mahirap yung maaga, nandun ka sa tuktok, no? So balik tayo sa tanong, bakit bumabaksak ang balanse ni Vice President Duterte? Maraming dahilan dyan. Dahil siguro sa bangayan ng unit team, sa issue ng ICC, yung kaso ng tatay niya, at sa mga hearing sa Kongreso. Alam niyo po yung publiko, parang bangko yan. Kapag nakita nilang may questionable transaction sa account mo, biglang hihina ang credit score mo. Ganyan yan. No? So, mahirap maging frontrunner, no? Kasi kadalasan yan, banderang kapos ang labas niyan. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa na aking naobserbahan at napag-aralan. Ganito yan, sa politika huwag masyadong kampante sa survey. Tandaan po natin ang kasaysayan. Dahil ang kasaysayan ay parang clerk of court na nakaharap ko kanina sa trial court. Hindi nagsisinungaling yan sa record. Nagsasabi yan ng totoo at prangkahan yan magsalita. Ngayon, tandaan nyo si Jojo Marbina nung 2016. Parang ako sa korte kanina. akala ng clerk of court
clerk of court loaded ang ATM card ko. Pero pagdating ng special proceeding o yung mga Senate hearings, na-overdraw ang ratings niya hanggang sa maging audience na lang siya sa bilangan. So, mahirap yon, no? So, tingnan natin yung kaso ni Manny Villar. Diba, kung matatandaan nyo, si Manny Villar ay tumakbong pagka-presidente noong 2010. Sino-sino kalaban yan? No? Joseph Estrada, muntik pang makachamba. Diba? Kahit kakaunti ang lamang ng nanalong Pangulo, si Noynoy Aquino. Si Villar may pera, may makinarya, sufficient na sana. Pero biglang nag-error ang system dahil sa bugso ng emosyon ng bayan para kay Pinoy, kay President Noynoy Aquino. Kung matatandaan nyo, di ba? Namatay yung nanay niya. No? Yung simpatya biglang bumuhos sa kanya. At that time, medyo malakas-lakas pa ang suporta ng taong bayan sa mga Aquino. Kaya panalo si Noynoy Aquino. Kaya ang lesson ko ngayong hapon o ngayong araw na to, huwag mag-file ng special proceeding kung ang balance mo ay special request na lang sa Panginoon. At huwag mag-flex ng ATM kung ang sahod mo ay parang anino. Nararamdaman mo yung hugis, yung figures o nandito sa utak mo, naglalabas yung numbers. Pero hindi mo mahawakan kasi multo lang pala yung mga numerong nasa utak mo. Di ba? Kaya kayo mga amigos, mga amigas, no? At even yung mga kompanyeros at kompanyeras ko na medyo minsan nag-aabono for the client na mga malalapit sa kanila, no? Bago kayo mag-aura sa counter, i-check ang balance sa mobile app. At kay Vice President Sara Duterte, Senator Raffy Tulfo, at kay Attorney Leni Robredo, ang laban sa 2028 ay hindi lang marathon ng boses, kundi marathon ng political deposit. Sino sa kanila ang hindi mag-e-error ang card sa araw ng eleksyon? Okay? So sa ngayon, medyo magpahinga muna tayo at medyo ako'y pagod na magkahapon ay nag-asikaso at gumawa ng mga dokumento, no, para sa isang petisyon. At mag-aabang muna ako ng breaking news kung pumasok na ang aking professional fee. Mahirap na, baka pati sa Grab, mag-insufficient funds pa ako. Mahirap na maglakad pa uwi habang nag-a-anchor or nagsasalita online. So, nandito na lamang po, ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, na kahit zero ang balance sa ATM, sufficient naman ang tawa para sa inyong lahat. Mag-ingat sa mga QR code na mapanlinlang at sa mga survey na pabago-bago. Maraming pong salamat sa inyong lahat.